Ano ang mga dapat nating i-expect kapag tayo ay dumating na sa China? Number 1, culture shock. Culture shock. Ibang-iba ang kultura ng mga Chinese sa kultura ng ibang mga lahi. Lalong-lalo na sa ating mga Pinoy. Iba ang kultura nila at sa kultura natin. Kaya, every time and then, pag may problema, sasabihin na lang nila, this is China. Pero, yan talaga ay mga cultural differences. Unang-una, sa pagkain natin. Kapag tayo ay kumakain, kung sa restaurant, hindi pwede ang kumain ng maingay. Pero dito, dapat kumain ka ng maingay para malaman ng nagluto na masarap ang kanyang niluto. Culture shock. At isa pa sa mga karaniwan na mga problema at mga differences natin kapag tayo ay kumakain sa mga restaurant at mga tabi-tabi na mga kainan, mga karinderya, bawal ang magkalat. Huwag kang magkalat sa lamisa, huwag kang magkalat sa kung saan ka. Pero dito, normal lang yan. Habang sila ay kumakain, nagkakalat sila. Ang tissue nila, andyan lang. Mga pinagkainan nila, andyan lang nagkalat. Culture shock. Cultural difference. Yan ay difference lamang. Pero, maaari pang ma-improve yan kung gusto nila. Number 2, young and old privilege. Ang mga bata dito, sila ang hari. Ang mga bata, sila ang hari at reyna sa mga bahay. Kaya't pagdating nila sa school, spoiled ang mga yan. Dahil dito nga, one-child policy. Pero, pagdating natin sa school, ibang usapan yan. Kaso nga lang, minsan ay nadadala ang kanilang pagka-spoiled brat sa loob ng classroom. Kaya tayo mga teacher ay gawin din natin ang ating mga parte na sila ay disiplinahin. Dahil sila ang mga brat, mga spoiled sa society. Ang mga bata na one-child policy isinilang. Yung mga matatanda naman, ginagamit nila yung kanilang senior privilege sa lahat ng bagay. Kaya kahit sa mga bus, sa mga taxi, sa mga grocery, kung saan ka man, ginagamit ng mga matatanda ang kanilang senior privilege. Minsan, sila pa ang gumagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat at hindi dapat pamarisan. Pero dahil matanda sila, hindi mo sila dapat awayin. Kahit sawayin mo sila, aawayin ka nila. Privilege nila na gumawa ng gusto nila. Yun ang kanilang nasa isip. Privilege. Young and old privilege. Mga matatanda at mga bata, sila ang mga hari at reyna dito sa China. Pangatlo, gender equality. Male and female are equal. Equal. Male and female are equal. Walang mas mataas, walang mas mababa. Pareho lang. Kung kaya't, pati sa mga trabaho sa construction, male and female are equal. Kung ano ang ginagawa ng mga lalaki, ganun din ang ginagawa ng mga babae. Halimbawa, mga lalaki nagpapala dyan, nagmamaso. Ganyan din ang ginagawa ng mga babae. Men and women are equal. Walang ladies first dito sa China. Inulit ko po, walang ladies first na katulad sa atin dyan sa Pilipinas. Walang ladies first dito sa China. At halimbawa, nasa bus ka, ikaw na lalaki ka, nakaupo kang ganyan. Pag akyat ng babae, kung hindi yan matanda at hindi yan bata, men and women are equal. Tatayo lang yung babae. Samantalang yung lalaki andyan sa tabi niya. Wala siyang pakialam. Men and women are equal. Ganon po yan. Pero, norm iyan.
Hindi yan disrespect sa mga kababaihan. Norm po yan. Yan ang normal na situation. At yun ang kanilang kultura. Pang-apat, respect. Kung ikaw ay isang teacher, anumang klaseng teacher, basta teacher ka, ang profession ng mga teacher dito sa China ay highly respected. Kung ikaw ay isang teacher, respetado ka sa society. Kung ikaw ay isang guro sa kahit anumang level, respetado ka kasi teacher ka. It means, kung ikaw ay professional, ikaw ay teacher, at ikaw ay nagtuturo, mayroon kang say sa society. Respect. Pero sa atin, ang mga teacher, napakababa ng tingin ng mga tao. Lalong-lalo na kung ang kanilang kasabay ay mga engineer, mga doctors, mga ibang profesyon. Nilalang lang nila ang mga teacher, teacher lang yan. It's because of the salary grade at saka sa salary na nare-receive nila. It's because sa salary. Pero kung ikaw ay teacher ka, pagmalaki mo yan. Dahil ako ay teacher din ako. Pagmalaki natin ang ating pagiging teacher. We are teachers. Saan man tayo naroon sa mundo. Once a teacher, always a teacher. Respect. Yan. Makukuha mo yan dito sa China. Respected ka as a teacher at may say ka sa society. Mga kaibigan, yan ang mga 4 na bagay na dapat mong i-expect kapag ikaw ay nandito sa China at nagtuturo ka na. Mag-subscribe ka sa ating YouTube channel, Kabayan OFW China. At i-like mo rin ang ating Facebook page, Kabayan OFW China. And visit our website, www.kabayanofw.com. Maraming salamat and Saijen.